Good morning everybody at Busaw Investing YouTube channel. Ngayong umaga pag-usapan natin ang pag-pop up ng crypto, pag-breakout ng crypto. Ano yung dahilan ng kanyang pag-breakout? Noong August 20, ayon sa Reuters, cryptocurrency related stocks surged on Thursday, a day after the US Treasury Department said would support more long-duration bonds, boosting risk assets, and as U.S. President Donald Trump urged Congress to pass legislation establishing clear rules for digital assets. The Treasury moves to double buybacks size for a long duration that came after the major bond sell-off pushed the 30-year Treasury yields to its highest level since 2007. Yung PI valuation kasi ngayon napakataas niya at merong nagbabadyang ay bubble. Kaya makes sense ang balitalize nga tong crypto. Kaya isa din to sa mga nag-pop up ang crypto ngayon. Lahat ng crypto, altcoin, the mother coin, nag-pop up. Ito yung sinabi niya ng kumpanya. Nag-promise si Trump crypto capital of the world and who was profited from its own crypto ventures. Sinabi niya ito nung Miyerkules sa White House event with a crypto executive to pass a fair version of Clarity Act. Currently still in Senate. Trump comments on Wednesday are incrementally positive because they suggest the White House is putting on more direct pressure to get legislation is done. That the U.S. Tiger Security Analyst Paupay, the Clarity Act enacted would define whether cryptocurrency clarifies the security commodity, clarifies jurisdiction between the Securities and Exchange Commission and the Commodity Futures Trading Commission over the sector. Ngayong November, sa midterm election ng US, si Trump is, we'll check kung ano ang Trump. Ngayong November, sa midterm election, so si Trump ay member ng Republican Party. So, sa mga insider, may mga nagbaliktad na mga Republican Party lumipat sa Democrat. Kung mananalo yung Democrat Party, mahihirapan si Trump na ipasa ang mga bill na gusto niya, lalo na itong sa crypto na nangako siya nung panahon ng kampanya na ipapasa niya ito. 0.03%, Ethereum up 4.63%, BNB up 5.551%, XRP 18.99%, Solana 5.33%, and Tether USDT up 0.03%. Ginawa na natin yung institutional. Institutional money nag-add sila ng 6.24%, IBM Bitcoin Trust, utility-wise Origin Fund 6.16%, Grayscale 6.19%, Grayscale Bitcoin Mini Trust 6.21%, Conwise 6.16%. Titingnan natin ito lahat, yung activity ng institution, lahat sila nagdagdag. Bakit mahalaga ito? Tingnan natin. Para sa akin, importante ang macroeconomic news, fundamental. Ngayon, punta tayo dun sa technical analysis. Let's go to the chart. Punta tayo sa chart ng Bitcoin ngayon. Kung nasaan na. Punta tayo ngayon sa Bitcoin chart. Nakaraang linggo, pattern ako dito ng head and shoulder. Niremove ko. And not sense na nandito pa. Dahil sa balita, nagbago yung takbo ng market. Kagabi, nag-vlog ako about dito na nakitaan ko to last week. Ngayon nag-breakout ng Bitcoin. Saan na ba siya ngayon? At titingnan natin kung saan ang key level natin. Pag-aralan muna natin kung ano ang cycle. Pag-aralan muna natin ang Bitcoin. Ito yung pinaka-tip
ng Bitcoin. Tapos nag-pop up siya. Pop up niya bumalik siya sa area na ito. Pag-pop up niya ulit, consolidate na siya. So wave 1. So wave 2, A, B, C. On the rise to ngayon, andito yung aking mga analysis. May mga nakalagay ako to, liquidity zone, wave 1, liquidity zone. I have to remove this. Kung titignan natin, ito yung titignan natin, meron siyang previous all-time high noong November 2021. Bumaba siya. Bilangan natin ang pagbaba niya. A, B, C, D. Tingnan niyo natin dito kung merong A, B, C, D, E. A, B, C, D. Wala pa. Possible hanggang dito na lang siya o possible na pababa pa siya dito sa area na ito. Ang role ng Elliott Wave, kung saan siya nag-breakout, hindi siya babalik sa Wave 1 territory. As a Elliott Wave trader, expected ko na babalik sa area na to because of economic news. Hindi ko masasigurado kung babalik pa siya dito. Depende sa takbo ng market. Na-reach siya pa lang tong wave 4 territory. Hindi niya pa ito na-reach tong wave 1 territory. At least dito siya sa area. Ngayon, pag-akyat ng Bitcoin, nasaan ang key level natin? Wave 1, wave 2, breakout. So, wave 3 territory. Atin ko ng Fibonacci extension. Malapit na sa 1618 to 2618. Ang wave 3 territory ng Bitcoin. Ang role niya is 1618, 618. Ito yung resistance niya. Whether first or hindi na. Saan ang key level ko? Ito yung key level ko sa area na to. Mag-aantay ako dito akong entry level. Sa role ng Elliott Wave, it's a first on the rise of the bull market, complete wave count, wave 5 count. Ganun din sa bear market, wave 5. Natalas na lang ko ang market is bull run. So, A, B, C, tulad sa commodity sa gold. Ang gold is a safe haven asset. Madalas ang kanyang correction is A, B, C. Sa Bitcoin, it's A, B, C, D, E. Like example, this one, A, B, C, D, E. Another count, yan, double tap, baba, ganon, ending diagonal, wave 5, ending diagonal, 1, 2, 3, 4, 5, yan, breakdown sa trend line, retest, 1, 2, 3, 4, 5, ulit, breakdown ulit, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 ulit, breakdown, 1, 2, bullish, consolidate siya, breakout. Para sa akin, sa wave 4 territory ng breakout, wave 4 territory of correction pattern, breakout. Hindi ko nakitaan ng wave 5 pa. Liquidation heat map. Yata ng mga liquidation leverage. Sa 76,000, wala. Sa 74,000, nakuha niya na rin. Baba lang. Andito sa baba yung nasa 69,000. At marami dito sa ibaba na to na mga liquidation. Kailangan na i-liquidate. So, dito pinagdagdag pa 72. Sa taas wala masyado. Kasi sa taas maraming mga liquidity, wala. Dito ang mga liquidity niya sa baba, mas marami. I expect na babalik pa sa area na ito. May pa. US says it will impose toughest sanction in Iran history. US Treasury Chief Scott Bessent said in the United States will impose the toughest sanction history in Iran, a move suggested could lessen the need for new major operation. Gugutumin talaga nila tong Iran. Talaga tong US. Naku, kayo talaga, oh. Nasa 88% na ang inflation ng Iran. Ang hirap na ng bansa nila. Tapos, dadagdagan nyo pa yung sanction nila. Last week, nag-announce si Trump's pabiro na yung Strait of Hormuz magiging territory na daw nila. Course, magre-react talaga yung Iran doon. Tama natin ang S&P 500. Bitcoin go up, S&P 500 bumaba. Ang money flow ngayon nasa crypto at nasa gold, nasa silver. Yung US Treasury yields, bumaba sa kahapon pagkatapos na nag-gap up
dalawang araw, baba, 20-year yield. Nandito pa rin yung signal ko ng ending diagonal since nag-high siya noong March 2020. 2020 high. ECD correction. Ito sana I use harmonic pattern. 98%. So, tingnan natin kung ano. Ito yung volume with interest. Babalik ang market na to dito. Balikan niya to. Pag akyat na dito, ganito to siya. Pag akyat niya dito, pagbaba niya, antayin natin bumalik sa level na ito. Saka tayo. As long as nasa ending diagonal itong market na to at hindi siya nag-breakout dito. May double bottom na siya na pairs niya. ETH, Ethereum, breakout. Pagkatapos ng kanyang bullish consolidation, akyat pa sa dito sa 200 moving average. At ito yung kanyang resistance sa wave 3 cycle. So, babalik man ang Bitcoin na to sa area na ito. As a swing trade, ito yung key level ko. Solana, pareho lang din. Breakout niya dito. Pairs na tong 200 moving average. Yung kanyang resistance, liquidity. Kanyang resistance o liquidity level niya. Sa swing trade, antay pa lang ako bumalik sa dito. Ito yung key level ko. At yan na lang po. At sa linggo, abangan natin ang weekly recap ko. Magandang umaga.